Pansang plot twist, Bimbi Aquino Yap nag-I love you live sa mukha ni Raisa May. Studio na yanig, Raisa nangisay sa kilig. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong panoorin po muna natin itong short video clip na ito para mas lalo nating maintindihan yung ating pong topic for today's video. Let's watch this. Mga Tabercats, nakalimutan ko yung lyric. What is it? I love you. I love you. Eto na, ang main event, the I Love You heard round the Philippines. Gulat ka, no? Akala mo tapos na ang asara nung nakaraan ng kantahan ni Bimbi Aquino, ang Dabarkads. Well, mag-seatbelt ka dahil level up ang sitwasyon. Ngayong araw sa Itbulaga, hindi lang to basta kilig vibes o casual wholesome moment. Ito'y isang full-blown high-tire live television historical event. Imagine the live broadcast peak tanghalian at kasagsagan ng segment ng bulagaan ay biglang nagkaroon ng seryosong tensyon sa hangin. Sa gitna ng kulitan, lumapit si Bimbi Aquino Yap kay Raisa May at walang pasubali, walang warning at diretsong tumingin sa mga mata ni Raisa. At doon binitawan ni Bimbi ang linyang nagpasabog sa buong bansa, ang salitang I love you. O 'di ba? Hindi na lang basta love you 'yon, na I love you na. Kasi po doon po sa kanilang bulagaan kung saan ay kumanta kasi si Bimbi na isa sa mga request ng Dabarkads. At yung pinakahuling linya doon, binitin niya. Talagang grabe to si Bimbi. Alam niya talaga kung paano tayo pakiligin, kung paano tayo pasayahin, kung paano niya talagang kukunin yung energy ng mga manonood, hindi lang dun sa live studio but of course dun sa mga nanonood sa telebisyon. Kasi nga naman live, 'di ba? Harap-harapan, walang script, purong charmer energy. Ang reaksyon ng studio na yanig, ang reaksyon ni Raisa May nang hisay sa kilig. Literal na nag-collapse ang lola mo sa sahig habang hawak ang mukha niya. Talagang hindi mo alam kung paano i-process ang grabing atake na to. Kung ang nakarang hirit ni Alan Kay ay paalala na dapat lagi kang handa. Mukhang kahit anong paghahanda ang gawin ni Raisa, hindi niya kinaya ang diretso at matapang na I love you mula sa isang Aquino Yap. Ang anatomy ng kilig, bakit sila dapat nagte-trending ng malala? So hatiin natin ang ilan sa mga maliliit at mas dambuhalang detalye kung bakit ang moment na ito ay pumasok agad sa trending topics at naging mitya ng collective hyperventilation ng mga Gen Z at millennial viewers, no? Ang sabi ni Bimbi, I love you. Ang mukha ni Raisa shook to the core. Ang studio screaming, throwing papers, chaotic energy, and ang output, Raisa nangisay. No? Halos nangisay sa sobrang kilig. No? Ang direct hit, boldness ni Bimbi. Sa mundo ng modern dating at Gen Z culture, sanay tayo sa mga taong mahilig mag-orbiting, mag-soft launch, o dumaan sa mahabang proseso ng talking stage nang walang patutunguhan. Pero ibahin mo tong si Bimbi. 'Di ba? Iba ang atake ng batang to. Ginamit niya ang tinatawag na golden era charmer energy. Ang pagtingin sa mukha at pagbitaw ng I love you nang walang halong kaba ay isang senyalis na hindi siya nandito para maglaro. He meant it to entertain, pero ang impact ay parang totoong confession. So, ang pambansang pagdadalaga ni Aling Malait para sa mga nakasubaybay kay Raisa May mula noong siya ay 4 o 5 taong gulang pa lang na sumasayaw ng cha-cha, ang makita siyang nangingisay sa kilig dahil sa isang lalaki, isang malaking cultural na pagbabago. Itong opisyal na transition ni Raisa mula sa pagiging pambansang bunsong kapatid tungo sa pagiging isang dalagang pwedeng maging bida sa isang rom-com series. Ang pangingisay niya hindi lang basta acting. Ito ay uncurated, unfiltered na reaksyon ng isang teenager na nakaranas ng matinding kilig overload. Ang Bulagaan Chaos, ang segment ng Bulagaan ay kilala sa pagiging magulo, maingay at puno ng jokes. Pero na mangyari ang confession, ang ingay ng mga Dabarkads ay umabot sa isang dimension. Ang mga host ay nagtalon, ng mga props ay nagliparan at ang audience ay halos mawala ng boses. Ang Bulagaan ang naging kilig sa loob ng
minuto. So ano nga ba yung psychological sa likod ng confession or live confession? O yung tinatawag na perspective, no? Bakit ba tayo sobrang apektado kapag may mga ganitong eksena sa TV? Bakit parang tayo yung binalikan ng ex o tayo yung tinapatan ng crush natin, di ba? Alam ko po na na-feel nyo rin yan. Yung para social kilig, yung factor na biglang mga netizen na nabubuhay sa TikTok at Twitter, na pamilyar tayo sa konsepto ng para social relationship, na pakiramdam natin, tayo si Raisa. Tayo yung nakababata, tayo ni Rai, tayo yung mga younger age ni Raisa at Bimbi dahil nakita natin silang lumaki sa media. Kaya kapag si Bimbi ay nagpakita ng ganitong klase ng galaw, ang buong internet ay nakakaramdam ng vicarious embarrassment at vicarious kilig. Para tayong mga pinsan o matatandang kapatid na nanonood sa likod ng pinto habang tinutukso ang bunso nating kapatid, 'di ba? Alam nyo yan mga mi. So, dito po yung tinatawag na sinasabi nila ang kamatayan ng pasakay culture kasi 'di ba uso 'yan eh. Sa kasalukuyang panahon, usong pagiging cool o pagpapakita na parang wala kang pakialam or nonchalant. Pero ang ginawa ni Beam ay kabaligtaran. Ito'y purong intentional energy. Pinapakita nito na mas masaya at mas nakakakilig pa rin kapag ang isang tao ay vocal at hindi nahihiyang magpahayag ng emosyon. Na kahit pa ito'y isang takbo ng show, ito'y dahilan kung bakit ang mga manonood ay nabuhayan. Sinalo nila yung energy ng katapatan at tapang. 'Di ba? So, ang detalye, yung tagpo dun sa studio para sa mga hindi nakapanood ng live at gustong maranasan ng bawat segundo ng makasaysayang tanghaling narito, ito dula-dulaan to. Ang ilaw sa studio ng Itbulaga ay medyo bumaba ang tindi na tila ba nakikisama sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Si Raisa may suot ang kanyang pinakamagandang ngiti ay nakatayo sa gitna ng entablado handa para sa susunod na punchline ng bulagaan. Ngunit ang punchline ay darating ay hindi nagmumula sa isang komedyante kundi sa isang binatilyong may dalang kakaibang karisma. So lumapit si Beam habang kumakanta siya at walang pag-aalinlangan ng kanyang mga hakbang nang magtapat ang kanilang mga distansya, tumigil ang background music. Tumingin si Bimbi ng diretso at walang kurap, walang paligoy-ligoy sa mukha ni Raisa. At nang humarap siya sa mukha ni Raisa, sinabi niyang I love you, ang marahan ngunit malinaw na bigkas ni Beam sa mikropono. Kahit sabihin na natin that's really part of the song, pero intentionally ginawa yun ni Beam kasi he really wanted to express kung ano yung nasa sa loob niya eh. Ang studio ay sumabog sa hiyawan. Si Alan Kay ay halos mapatalon sa tuwa, pati yung mga Dabber Cats, habang ang ibang mga Dabber Cats ay nagkanya-kanya ng talagang hiyawan sa gilid. Ang hangin ay napuno ng confetti ng emosyon. Ito po yung tanghali kung saan ang Bulagan ay nagiging pinakamalaking rom-com film ng taon, 'di ba? Para tayo nanonood ng isang romantic comedy na series. So, dahil sa pangyayaring ito, hindi na matatapos ang usapan sa television lang. Narito ang ilan sa mga posibleng nangyari sa susunod na mga araw na dapat nating abangan. Yung tinatawag na TikTok invasion. Asahan mo na ang libo-libong edits sa TikTok na may background music. Ang mga usong Gen Z love song, ang fancam ni Raisa at Bimbi ay tiyak na magiging viral asset. Ang reaksyon ni Chris Aquino, kilalang ina ni Bim na si Chris Aquino sa pagiging supportive at derechahan pagdating sa kanyang mga anak. Ano kaya masasabi ng ng Queen of All Media sa bagong love team ng kanyang bunso? So, mula sa araw na ito, hindi na lang si Raisa ang aling maliit ng bayan. Siya ang ambassadress of kilig na laging aabangan ng mga manonood kung paano re-rest back sa mga susunod na banat. Ang naganap ngayong araw sa Itbulaga ay patunay na buhay ang kulturang Pilipino pagdating sa pagpapahalaga sa kilig. Sa kabila ng mga stress sa buhay, sa mundo, ang isang simpleng tapat at nakakagulat na I love you mula kay Bimbi para kay Raisa May ay sapat na para magbigay ng ngiti at saya sa milyong-milyong Dabber Cats sa buong mundo. Kaya para kay Raisa, handa ka man o hindi, ang pag-ibig at ang kilig ay nandyan na. At para sa ating lahat, sana lahat tayo ay makahanap ng isang tao na kaya magsabi ng I love you ng kasing tapang at kasing tindi ng ginawa ni Bimbi sa live TV. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.